magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na yun, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw ang Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iigtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Diyos ko sa aking kawan, loobing tunay na tapat, pusong ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Humingi kayo, at kayo ay bibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo, at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit
ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning. Handang umaga po. 3 salita ang ginamit ni San Mateo sa ating Ebanghilyong binasa upang mailarawan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Una, tayo daw po ay humingi. Normally kasi pag sinabi natin humingi, kaagad yung naisip ng tao, hihingi ng something material. No? Something material. Humingi kang manalo ka sa loto, humingi kang magkagaroon ka ng ganito, humingi kang magkaroon ka ng ganito. Tandaan po natin, ang Kwaresma ay tawag natin na spiritual journey. Isang paglalakbay na spiritual. Ang isang word talaga na nagka-capsulize, no? Na nagsasummarize ng Kwaresma ay yung tinatawag nating metanoia. Natin niyo? Metanoia. Metanoia, ibig sabihin po ay change of heart. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa Diyos. Binibigyan tayo ng Panginoon ng simbahan ng 40 araw ng paglalakbay upang sa loob ng mga araw na ito, unti-unti tayo magbabalik loob sa Diyos. At ang pagbabalik loob ay itong 3 salitang ginamit ni San Mateo. Unay, humingi ka. Ngayong Kwaresma, humingi ka. Pero huwag kang humingi ng material na bagay. Kasi yung Kwaresma ay, sabi ko nga po kanina, ay spiritual na paglalakbay. Humingi ka ng patawad sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng pagbabalik loob sa Diyos kung hindi ka marunong humingi ng tawad? Humingi ka ng awa ng Diyos. Humingi ka ng mga bagay na spiritual. Yung mga bagay na spiritual na nakakaligtaan na natin, na wala sa atin at marami wala sa atin, hingi natin. Ano po ba ang mga bagay na nawala sa iyo? Pag ikaw ay bumalik sa iyong sarili, makikita mo na marami ng mga bagay na magaganda na dating mayroon ka, pero ngayon ay wala na. Yung pagpapakumbaba, halimbawa, marunong ka pa ba pakumbaba? Humingi ka ng kapakumbabaan sa Diyos. Yung pagpapatawad, marunong ka pa bang magpatawad? Yung maawa, marunong ka pa bang maawa? Hingin mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Mga bagay na espiritual na magbabalik loob sa atin tungo sa Diyos. Humingi ka, hanapin mo. Sa mundong ito, ang tao ay parang ang bilis ng lakad ng buhay. Lahat ng tao ay umikibo, lahat ng tao ay tumatakbo, lahat ng tao ay gumagalaw, lahat ng tao ay naghahanap. Naghahanap buhay, naghahanap ng ganito, naghahanap ng ganito. Hanapin mo ang Diyos. Marami sa atin nabubuhay, gumagalaw, humihinga, pero parang walang Diyos sa buhay natin. Humingi tayo ng mga bagay na spiritual mula sa Panginoong Diyos, hanapin natin ang Diyos. At pag malapit na po natin matatagpuan, at sigurado po namang matatagpuan natin, natatakot lang tayong lumapit sapagkat we do not feel worthy. No? Parang ramdam ba natin, hindi tayo karapat-dapat. Yan pong isang dahilan kung bakit ang tao ay ayaw lumapit sa Diyos. Dahil parang hindi siya karapat-dapat. Wala naman talagang karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga sa ating pagtanggap ng komunyon sinasabi po natin, ano ba yun? Ako hindi karapat-dapat, magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang amin pong novice master
ay si Father Raymond Tabon-Tabon. Hindi ko alam kung may nakakilala pa ba. Sa Amerika, si Father Raymond Tabon-Tabon. Tabon-Tabon. Isang bagay na hindi ko makakalimutan, sinasabi niya, no one is really worthy of the Lord. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat eh. Nobody is worthy of the Lord. Every day of our lives, we try to be a little less unworthy. Every day. Sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Pero araw-araw, we try to strive, to try to become a little less unworthy. Every day. Until such time, we come face to face with the Lord, and then we become truly worthy with His embrace, ang ibig ng Panginoon. Hanapin natin ang Diyos, humingi tayo, at kumatok tayo. Huwag po tayong matakot. Pag alam po nating tayo nagkasala, bumalik tayo, even materially, kailangan po nating gawin. Ito spiritual sa Diyos. Pero kahit sa buhay natin, kung kailangan nating bumalik sa tahanan, kung tayo nagkasala sa asawa mo, kumatok ka. Kung nagkasala ka sa magulang mo, kumatok ka. At wala namang magulang, nilalarawan ni San Mateo, walang magulang in the real sense of the word. Walang magulang na hindi tatanggap sa anak na bumabalik. Kung minsan hindi natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat hindi natin nasubukan na damhin ang pag-ibig na ito mula sa ating mga magulang. Ang batang nakaranas ng pagpapatawad ng kanyang magulang ay naniniwala sa pagpapatawad ng Diyos. Pero ang batang hindi nakaranas ng pagmamahal ng kanyang kapwa-tao ay nahihirapan damhin ang pag-ibig ng Diyos. Ang batang minsan hindi nakaramdam ng pagpapatawad ng kanyang mga magulang, hindi lalapit sa Diyos yon. Sapagkat kung sa magulang ay hindi siya pinatatawad, hindi niya maramdaman ang pag-ibig ng magulang, hindi rin niya malalamdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po, habang hinihingi natin ang mga bagay na ito, kung tayo ang nilalapitan, ibigay natin. Sapagkat yung taong lumalapit sa atin at nakakaramdam ng pag-ibig natin sa kanila, they will be able to elevate that kind of love. They will rise. Lahat ng human experience natin ay para maramdaman ng tao at ito'y malampasan at dumating sa ating Panginoon. If you're not able to experience the human love, it will be very difficult for you to feel, to experience the divine love. Two ways po ito. Hindi lang tayo ang lulapit. Pag ikaw ay nalapitan, buksan mo. Pag may humingi sa iyo, bigyan mo. Pag hinahanap ka, kausapin mo. Ito'y para sa atin na naghanap sa Diyos. Ito'y pero para rin sa atin, sa mga taong upaibigay yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa-tao. Mga kapatid, inuulit ko po, ito ang mga salitang kailangan nating pagsikapan gawin kung tunay na magkaroon tayo ng tinatawag na pagbabalik loob sa ating Panginoon, change of heart, metanoia, ngayon pong kapanahunan ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. At ating tutugon sa bawat panalangin, butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig,
Naway lumaganap ang mataimtim na panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob. Dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway mapatawad at muling mabuhay, kasama si Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na laging magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may alay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mong aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan yung mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, darito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saan kami tutungo? Aming makasalanan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Samayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.